Uy, hello! Meron akong gustong i-share sa inyo. Isang klase ng kayamanan. Pero teka, hindi ito ginto ha o diamante. Actually, mas mahalaga pa raw ito sa kahit anong kayamanan na maiisip ninyo. Wow, ang ganda no? Tingnan nyo yung mga pulang-pulang bato na yan. Ang tawag dyan ay rubies. Alam nyo ba, sobrang mahal niyan. Pero eto ang malupit. Sabi sa Biblia, may isang bagay na mas mahalaga pa, mas valuable pa kesa sa mga rubies na yan. At yan daw ang tunay na karunungan. So para mas magets natin kung ano ba tong karunungan na to, may ikukwento ako. Itong kwento na to tungkol sa isang malaking desisyon na, grabe, binago talaga ang lahat. Okay, so nung simula pa lang ng lahat, yung plano ng Diyos para sa mga unang tao, sina Adan at Eva, simple lang. Gusto niya, masaya sila. Palagi. Ang gusto niyang ibigay sa kanila ay isang klase ng kaalaman na puro saya lang ang dala. Alam mo yon, walang lungkot, walang problema. Kaso, may dumating na tukso, parang may bumulong sa sanila ng isang kasinungalingan. At dahil doon, pinili nilang gawin yung nag-iisang bagay na sinabi ng Diyos na wag nilang gagawin. Yun ay ang kumain ng bunga mula sa ipinagbabawal na puno. So, anong nangyayari pagkatapos? Yung nakuha nilang kaalaman, hindi pala yung happy knowledge na sinasabi natin. Sa halip, natutunan nila kung ano yung pakiramdam ng malungkot, ng matakot, ng masaktan. Doon nila na-realize na, ay, mali pala yung naging desisyon nila. At dito, pinapakita ng kwento nila na sa buhay, parang may dalawang klase ng karunungan na pwede nating piliin. Isipin mo na lang, para kang nasa isang kalsada na may dalawang sanga. Saan ka liliko? Okay, tingnan natin yung pagkakaiba nila ha. Yung isa yung tinatawag na kaalaman ng mundo, parang ang focus mo lang ay maging sikat, maging pinakamagaling sa lahat. Ang kaso, minsan pala, kahit na makuha mo yun, malungkot pa rin sa dulo. Tapos yung isa naman, yung karunungan ng Diyos, ito yung nagtuturo sa'yo kung paano maging tunay na mabuti at masaya. At hindi lang yun, panghabang buhay daw. Kaya ito yung pinaka-importante sa lahat, yung number 1 na dapat nating tandaan. May isang klase ng karunungan na higit sa lahat. Ito yung kailangan natin para maging tunay na masaya. Pero paano nga ba ito gumagana sa totoong buhay? Kasi hindi lang naman ito basta isang magandang kwento, 'di ba? Isipin nyo, parang isang special tool na laging nandyan para sa atin. Tara alamin natin kung paano. Okay, so ano ba talaga itong banal na karunungan? Well, sa simple lang na paliwanag, ito yung pagkilala natin sa Diyos. Yung pag-unawa sa mga turo niya para malaman natin kung ano ba talaga yung tama at mabuti. Para mas madaling isipin, ganito na lang, para siyang isang ilaw o kaya isang flashlight. Kung naglalakad ka sa isang madilim na lugar, hindi ba't kailangan mo ng ilaw para makita yung dadaanan mo? Yun mismo ang ginagawa nito. Nililiwanagan niya yung susunod mong hakbang. So paano to nangyayari? Napakasimple lang. 3 bagay lang yan. Una, tinutulungan ka nitong makita yung tamang direksyon. Parang may sarili kang ways, di ba? Pangalawa, pinapanatili ka nitong matatag para hindi ka basta-basta matutumba kapag medyo magulo na yung sitwasyon. At pangatlo, pinipigilan ka nitong madapa o, mas malala, maligaw ng landas. Kaya naman sa mga panahon na parang ang gulo-gulo ng lahat o kapag hindi mo na alam kung anong gagawin, yung karunungan na ito, yun yung magiging sandalan mo. Para kang nakakapit sa isang matibay na puno, kahit anong lakas ng hangin, hindi ka matatangay kasi matatag ang kinakapitan mo. Kaya ngayon, ang tanong ay para sa'yo. Sa sarili mong paglalakbay, anong klase ng ilaw ang pipiliin mo para gabayan ka? Yung ilaw na kumukutitip lang, maganda nga, pero madali namang mawala? O yung ilaw na laging nandyan, laging nagniningning, para sigurado kang hindi ka maliligaw?